Sige, narito ang isang kumpletong manuskrito na sumusunod sa lahat na iyong matagubilin na isinulat sa wikang Filipino, asterisk, tinik sa perfeksyon, asterisk. Ang tahanan ng mga Velasco sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City ay larawan ng perpektong pangarap. Ang bawat sulok ay pinag-isipan mula sa minimalistang disenyo na gawa mismo ngang haligi ngang tahanan. Ang kilalang arkitektong si Marco Velasco hanggang sa mapainting na nakasabit sa dingding na pinili ng kanyang asawang si Elena, isang dating at kurator. Ang kanilang buhay ay parang isang pahina mula sa isang glossy magazine. Isang matagumpay na asawang lalaki, isang mapagmahal na asawang babae, at isang maganda at matalinong anak na 8 taong gulang, si Sofia. Tuwing linggo, ang halaha ni Sofia ang pumupuno sa kanilang hardin habang naglalaro sila, habang si Marco at Elena ay magkahawa kamay na nanonood. May ngiti sa kanilang manggalabi na nagsasabing, nasa atin na ang lahat. Daddy, mas mabilis ako sa iyo, sigaw ni Sofia isang hapon habang hinahabol ang kanyang ama sa damuhan. Tumawa si Marco, isang tawang malalim at buo, walang makakatalo sa aking prinsesa. Niyakap niya ang anak at itinaas ito sa ere. Mula sa di kalayuan, pinapano sila ni Elena at sa puso niya ay may mainit na pakiramdam ng pasasalamat. 15 taon na silang makasama ni Marco, 10 taon na kasal. Mula sa simpleng pangarap, tinupad nila ang lahat. Ipinagpalit niya ang kanyang karera sa gallery para alagaan si Sofia at suportahan si Marco. Ito ang pinili niya. Ito ang kanilang perpektong mundo. Isang gabi, habang tinutulungan niyang mag-ayos ang mga papel si Marco sa study table nito, isang flashback ang bumalik sa isip ni Elena, ang kanilang kasal. Nakatayo sila sa altar, mga bata pa at puno ng pag-asa. Hanggang kamatayan, Lena, bulong ni Marco sa kanya, ang mga matay na niningning, ikaw lang. At naniwala siya, hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya. Ngunit ang perpektong larawan ay madaling makabita. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mag-aabing laging lati umuwi si Marco dahil sa urgent client meeting. Matawag sa telepono na sinasagot niya sa labas ng bahay. Ang biglang pagiging possessive nito sa kanyang cellphone na dati basta na lang niyang iniwan kahit saan. Sinubukan ni Elena na iwaksi ang ito. Pagod lang siya, sabi niya sa sarili. Stress sa trabaho. Ngunit ang maliit na tinik na pagdududa ay nagsimula ng bumaon sa kanyang puso. Ang pangalan ng tinik na iyon ay Cassandra Reyes. O kasi gaya ng tawa sa kanya sa opisina. Siya ang bagong protege ni Marco sa Velasco Associate. Isang batang arkitekto na kasing talino niya ang kanyang kagandahan. Sa simula, puro papuri ang naririnig ni Elena mula kay Marco tungkol kay Cassie. She's a genius, Lena. Reminds me of myself when I was starting. Ngunit hindi nagtagal, ang papuri ay naging palaging pagbanggit. Ang pangalan ni Cassie ay naging musika sa bibig ni Marco, isang himik na hindi pamilya at nakakabahala sa pandinig ni Elena. Ang kanilang lihim na relasyon ay nagsimula sa isang business trip sa Cebu. Isang gabing pagkatapos ng matagumpay na presentasyon, uminom sila sa hotel bar. Ang pag-usap tungkol sa disenyo at arkitektura ay nawi sa mas personal na bagay. Nakita ni Cassie kay Marco ang isang mentor, isang idolo. Nakita naman ni Marco kay Cassie ang sarili niya nung bata pa siya, puno na apoy at ambisyon. At higit sa lahat, nakita niya ang pahanga sa mga mata nito, isang uring ang pahangang matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ni Elena na napalitan na ang pamilyaridad at pang-araw-araw na alalahanin. Sa gabing iyon, sa isang mamahaling hotel room na may tanawin ng siyudad, ang mga hangganan ay nabura. Ang mentor at ang protege ay naging magkasintahan. Pagbalik sa Maynila, ginawa nilang pugat ang isang condo unit sa Bonifacio Global City na binili ni Marco sa ilalim ng ibang pangalan. Ito ang kanilang mundo,
isang mundo ngang nakauna sandali, ngang nag-alab na pagnanasa, at nam nga kasinungalingan. Dito, ako lang si Marco at ikaw si Casey. Bulong niya isang hapon habang makayakap sila. Walang asawa, walang obligasyon. Para kay Marco, ito ay isang paktakas. Para kay Casey, ito ang katuparan ngang isang pantasya. Hindi niya inisip si Elena. Para sa kanya, si Elena ay isang anino lamang, isang pangalan mula sa ibang mundo ni Marco na hindi niya kailangang pasukin. Habang lumalalim ang relasyon ni Marco at Casey, lumalaki naman ang lamat sa pagsasama ni Marco at Elena. Ang dating mainit na paktitinginan ay napalitan ng malamig na distansya. Ang mahalik ni Marco ay naging mabilis at walang pakiramdam. Ang mayakap niya ay parang obligasyon na lamang. May problema ba, Marco? Tanong ni Elena isang gabi habang nakahiga sila sa kanilang kama, makatalikod. Wala. Pagod lang sa trabaho, sagot ni Marco. Ang boses ay blanco. Anong trabaho ang napapabago sa amoy ng damit mo? Gusto sanang isigaw ni Elena. May naamoy siyang pabango sa kwelyo ng polo ni Marco, isang matamis. Bulaklakin na amoy na tiyak na hindi sa kanya. Ngunit pinili niyang manahimik. Ang takot na malaman ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa mismong pagdududa. Ang pagdududa ay naging isang halimaw na bumubulong sa kanyang tainga araw at gabi. Sinimulan niyang suriin ang magagamit ni Marco. Isang gabi habang naglilinis siya ng wallet nito, isang resibo ang nahulog. Isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa Greenbelt. Ang nakasulat, isang Eternity Diamond Necklace nakakahalaga ng ₱100,000. Ang petsa ay nung nakaraang linggo, ang anibersaryo ngang unang pakikita nila. Ngunit walang kwintas na dumating para sa kanya. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, parang isang ibong nakakulong sa kanyang dibdib. Para kanino ito? Hinarap niya si Marco, kinaumagahan, hawak ang resibo. Ano to, Marco? Tumingin si Marco sa papel at sa isang iglap. Nakita ni Elena ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito mabilis na napalitan ng isang kalmadong ngiti. Yan. Regalo yan para sa asawang kliyente natin mula sa Japan. Isang paliwanag na kasing galing ang kanyang mga arkitektural na disenyo, malinis, presentable, ngunit kung susuriin ng maigi, mahina ang pundasyon. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Ganun ba? Napakabait mo naman. Siguradong matutuwa ang asawa niya. Kinuha niya ang resibo mula sa kanyang kamay at maingat itong itinupi na parabang isa itong mahalagang dokumento. Sa loob niya, ang bawat tupi ay isang yupi sa kanyang puso. Alam niya, sa paraan nga ang pag-iwas na tingin ni Marco, sa biglaang pamumula nga kanyang nga tainga isang maliit na senyales na alam ni Elena kapa na si sinungaling ito alam na alam niya. Pinanut niya itong maayos ng sarili, magsuot ng mamahaling relos, at magpabango, ang pabangong iyon. Hindi na ito ang amoy na una niyang minahal, ang amoy ng sandalwood at bergamot na laging nagpapaalala sa kanya nga nilang nga unang taon. Iba na, mas matapang, mas moderno, parang sinasadyang burayin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Alis na ako, Lena. May breakfast meeting ako, sabi ni Marco at humali sa kanyang pisngi. Mabilis, malamig, obligasyon, hindi na pagmamahal. Tumango lang si Elena. Meginggat ka. Pagkasara ng pinto, napasandal siya sa pader ng kanilang kusina. Ang perpektong puting pader na pinili nilang dalawa ay parang isang blankong canvas na ngayon ay pinipintahan ng kataksilan. Ang resibo ay nasa kanyang kamay pa rin, ang papel ay tila nagiinit. Isang kliyente mula sa Japan. Isang kasinungalingan na kahit ang isang bata ay hindi maniniwala. Hindi kailanman naging ganun kapersonal si Marco sa kanyang mga kliyente. Disente, profesional, pero hindi abot sa puntong bibigyan niya ng Eternity Diamond Necklace ang asawa nito. Hindi na siya umiyak. Tapos na ang yugto nga pagluha sa pagdududa,
Ngayon, ang pumalit ay isang malamig at matigas na determinasyon. Kung ang katotohanan ay ayaw ibigay sa kanya, hahanapin niya ito kahit gaano pa kasakit. Nagsimula siya sa pinakahalatang lugar, ang cellphone ni Marco. Dati, ang teleponong iyon ay parang extension lang ng kanilang bahay. Ngayon, isa na itong fault, isang itim na kahon ng mga sekreto. Hinintay niya ang gabing iyon. Napanggap siyang tulo na tulo, pinakiramdaman ang bawat galaw ni Marco sa kama. Nang marinig na niya ang malalim at ritmikong paghinga nito, dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya ay kumakarera, bawat tibok ay umugong sa kanyang tainga. Kinuha niya ang telepono mula sa bedside table, password protected. Sinubukan niya ang birthday ni Sofia, mali. Ang anniversary nila, mali. Ang sarili niyang birthday, mali. Napapikit siya. Ano ang bago sa buhay ni Marco? Ano ang mahalaga sa kanya ngayon? At bigla, isang pangalan ang pumasok sa isip niya, Cassie. Sinubukan niyang i-type ang kaarawan nito na minsan niyang narinig na binanggit ni Marco nang may pinaplanong sorpresa sa opisina. Nag-unlock ang telepono. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang simpleng pagbukas ang screen ay parang pagbukas ang pinto sa isang impyernong hindi niya alam na umiiral. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang binubuksan niya ang gallery. Nga litrato, maraming litrato, architectural designs, nga site visit at sila. Si Marco at si Cassie tumatawa sa isang coffee shop, makatabi sa isang conference. Ang ulo ni Cassie ay bahagyang nakasandal sa balikat ni Marco. Isang selfie sa loob ng kotse, ang ngiti nila abot tenga, at ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato ni Cassie nakasuot ng isang pamilyar na kwintas, ang Eternity Diamond Necklace. Nakasabit ito sa kanyang leg, kumikinang laban sa kanyang balat. Isang simbolong walang hanggang pag-ibig na dapat ay para kay Elena. Sunod niyang tiningnan ang mensahe, ang kanilang thread ay puno ng salitang hindi niya kailanman natanggap mula kay Marco sa loob ng 10 taon. Ma-miss you sa gitna ng araw. Mangga can wait to see you sa gabi. Mangga plano para sa kanilang mga business trip. Mangga detalye ng kanilang pugat sa BGC. Marco, nasa bahay na ako. Ang hirap magpanggap. Cassie, isipin mo na lang na malapit na tayong makasama ulit. I love you, mentor. Marco, hindi lang ako mentor mo. I love you more. Bawat salita ay isang saksa, paulit-ulit. Hindi na siya makahinga, isinara niya ang telepono, maingat na ibinalik sa table at bumalik sa kama. Humiga siya sa tabi ng lalaking minahal niya. Ang lalaking amang kanyang anak, ang lalaking ngayon ay isang ganap na estranghero. Ang init ng katawan nito ay parang nang iinsulto sa lamig na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Nakatitik lang siya sa dilim habang ang mga imahe at salita mula sa telepono ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Sinusuno ang bawat ala-ala ng kanilang perpektong mundo. Kinabukasan, ibang Elena ang gumising. Ang Elena na laging nakangiti at mapag-aruga ay nabalutan ng isang manipis na yelo. Kumilos siya na parang walang nangyari, na handa ng almusal, tinulungan si Sofia sa kanyang gamit at hinalikan sa pisngi si Marco bago ito umalis. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang nabubuo. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Isabel. Si Isabel ay isang abogado, matalino, prangka, at walang sinasanto. Siya ang eksaktong taong kailangan niya ngayon. Isabel, pwede ba tayong makita? Lunch? Tanong ni Elena, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Lena, okay ka lang para kang iyak, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay punong pag-aalala. I'm fine. I just need to talk. Nakita sila sa isang maliit na restaurant sa Makati na malayo sa malugar na karaniwang pinupuntahan ng kanilang makakilala. Nang makaupo sila, hindi na napigilan ni Elena
Ikinuwento niya ang lahat ang hinala, ang pabango, ang resibo, at ang mga natuklasan niya sa cellphone ni Marco. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang pinigilan niya kagabi ay nagsimulang bumuhos. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Shh, it's okay. I'm here. Hinayaan niya lang si Elena na umiyak na ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo kumalma na ito, nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ay seryoso. Lena, kailangan mong maging matalino dito. Ang nga nakita mo sa phone, pwede niyang ideni. Sasabihin niyang na-misinterpret mo. Sasabihin niyang gawa-gawa mo lang. Kailangan mo ngang ebidensya na hindi niya matatanggi. Something concrete. Something legal. Anong gagawin ko? Tanong ni Elena, ang boses ay basak. Una, huwag mo munang ipahalata na may alam ka. Act normal, ang pinakamalaking pagkakamali gababa ay ang maging emosyonal at sumugod agad. Kapag ginawa mo yan, makakahanap siya nga paraan para paktakpan ang lahat at ikaw pa ang lalabas na masama na paranoid. Pangalawa, huminga nga malalim si Isabel, kailangan mong kumuha ng private investigator. Ang salitang iyon ay parang dayuhan sa pandini ni Elena, private investigator. Parang sa mga pelikula lang, hindi ko alam kung kaya ko yan, Isa. Kaya mo. Para sa'yo, para kay Sofia, maring sabi ni Isabel, I have a contact. He's discreet and very good. He can get you photos, videos, addresses, everything you need. Kailangan mo to, Lena. Hindi lang para patunayan na tama ka, kailangan mo to para sa magiging laban mo kung sakaling umabot dun. Para sa custody, para sa ari-arian, you need leverage. Ang nga salita ni Isabel ay parang malami na tubig na ibinuhos sa kanya, ginising siya sa katotohanan. Hindi na ito simpleng usapin ng pusong nasaktan. Ito ay isang laban para sa kanyang kinabukasan at sa kinabukasan ng kanyang anak. Umuwi si Elena ng hapong iyon na may bagong bigat sa kanyang dibdib, ngunit mayroon ding bagong layunin. Kinuha niya ang numerong PI mula kay Isabel at itinago ito. Sa mga sumunod na araw, naging pinakamagaling siyang artista. Ipinagpatuloy niya ang kanyang papel bilang perpektong asawa at ina. Ngumingiti siya, nakikipag-usap at nakikipagtalikpak kay Marco, habang sa lublup niya, ang bawat pagdampi nito ay parang lason. Tiniis niya ang lahat, ang bawat kasinungalingan, ang overtime, ang dinner with a client, ang weekend conference, ay tinatanggap niya ng may ngiti habang itinatala niya ang bawat detalye sa isang maliit na notebook na itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. Isang linggo pagkatapos ng pausap nila ni Isabel, tinawagan niya ang private investigator, si Mr. David Santos. Isang dating pulis na may boses na magaspang, ngunit may katiyakan. Nagita sila sa isang lugar na halos walang tao. Ibinigay ni Elena ang litrato ni Marco at ni Casey na nakuha ni online. Ang detalye nga sasakyan ni Marco at ang address na opisina nito. Gusto kong malaman kung saan sila napupunta. Lalo na ang tsondo sa BGC na nabasa ko sa mga text, sabi ni Elena, ang boses ay nanginginig, kailangan ko ngang litrato. Malinaw na litrato. Masusunod, ma'am, sagot ni Mr. Santos, ang kanyang mukha ay walang emosyon. I will keep you updated. Ang masumunod na 2 linggo ang pinakamahabang panahon sa buhay ni Elena. Araw-araw, hinihintay niya ang tawag o text ni Mr. Santos. Araw-araw, nagpapanggap siya sa harap ni Marco. Ang stress ay nagsimulang mag-iwan ng bakas sa kanya. Pumayat siya. Nagkaroon nga may team na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata. Okay ka lang ba, Elena? You look tired. Tanong ni Marco isang umaga. May bahid ng paalala sa boses nito, isang paalalang lalo lang napasidi ng kanyang galit. Paano mo nagagawang mag-alala sa akin habang sinisira mo ako? Pagod lang. Medyo masama ang tulog ko lately. Sagot niya, pilit na ngumiti. Isang Biyernes ng hapon, habang sinusundo niya si Sofia mula sa eskwela, tumunok ang kanyang telepono. Isang unknown number, si Mr. Santos.
Mrs. Velasco, I have something for you. Pwede po ba tayong magkita? Naramdaman ni Elena na nanuyo ang kanyang lalamunan. Sige, saan? Nakita sila sa parehong lugar. Inabutan siya ni Mr. Santos ng isang malaking brown envelope. Walang salita. Tumango lang ito at umalis. Sa loob kotse, sa parking lot, nangingini ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga litrato, maraming litrato, malinaw, high definition. Litrato ni Marco at Cassie na magkahawak kamay habang pumapasok sa isang mamahaling condo building sa BGC. Litrato nilang naahalikan sa elevator na tila kuha mula sa CCTV. Litrato nilang kumakain sa isang restoran, nagtatawanan. Litrato nilang lumalabas sa isang sinehan. At ang binakahuli, ang binakamasakit, litrato nilang dalawa sa balkoni ng condo unit, nakasuot lang roba. Si Marco ay nakayakap mula sa likuran ni Cassie habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Sa leg ni Cassie, nakasabit ang Eternity Diamond Necklace. Ang bawat litrato ay isang patunay, isang testamento sa kanyang mga kasinungalingan, isang epitaph para sa kanilang kasal. Hindi na lang luha ang pumata sa kanyang nga mata, apoy. Isang uring galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya, malamig, matalim at mapanira. Ang sakit ay nandun pa rin, isang dambuhalang halimaw na kumakain sa kanyang puso, ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Isang determinasyon na gawa sa pinagbiyak-biyak na pirasong kanyang pagkatao. Napahampas siya sa manibela, isang pigil na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi tunog ng pihati, kundi tunog ng digmaan, paulit-ulit niyang tiningnan ang nga litrato. Ang bawat isa ay tila tumatata sa kanyang utak. Sinusuno ang bawat alaala ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa lalaking nasa larawan. Ang Marco na ngumingiti sa kanya tuwing umaga. Ang Marco na humahali sa Nuni Sofia bago matulog. Ang Marco na nangakong mamahalin siya habang buhay. Lahat iyon ay kasinungalingan. Isa-isang namatay ang alaalang iyon, pinalitan ng imahe ni Marco na nakayakap sa ibang babae habang suot nito ang kwintas na para dapat sa kanya. Iyon ang pinakamasakit. Ang kwintas, hindi lang ito alahas, simbolo iyon. Isang simbolo ng kanilang anibersaryo, ng kanilang nga taon, ng kanilang nga pangarap. At ipinamigay niya iyon na parang kandilang. Ibinigay niya sa iba ang isang piraso ng kanilang buhay. Humugot siya nga malalim na hininga, pinunasan ang nag-isang luhang kumawala at muling inayos ang malitrato. Maingat niyang isinilit pabalik sa sobre. Hindi niya ito pwedeng hayaang magusot. Ito ang kanyang bala. Ito ang kanyang sandata. Ito ang katotohanan. Pinaandar niya ang kotse ngunit hindi pa uwi. Ang bahay na minsan niyang itinuring na kanlungan ay isa na ngayong kulungan. Isang entablado para sa isang masakit na dula. Isa lang ang lugar na pwede niyang puntahan. Na-drive siya patungo sa bahay ni Isabel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang buko ay puting-puti. Parang robot siyang nakmamaneho. Ang isip ay blanko sa lahat ng bagay maliban sa maimaheng nakita niya. Nang makarating siya sa gate ni Isabel, na-text lang siya ng isang salita, nandito ako. Agad siyang pinagbuksan. Sinalubong siya ni Isabel sa pinto. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Walang nagsalita. Nakatinginan lang sila. At sa mga mata ni Elena, nakita ni Isabel ang lahat. Ang pagkasira, ang desisyon. Sa kusina, ibinaba ni Elena ang sobre sa mesa. Marahan na para bang isang bombang anumang oras ay sasabog. Dahan-dahan niya itong itinula papunta sa kanyang kaibigan. Binuksan ni Isabel ang sobre. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Ang kanyang mukha ay unti-unting nakbago mula sa pag-alala, naging awa at sa huli naging isang matigas na galit. Isang galit na sumasalamin sa nararamdaman ni Elena. Walang hiya, bulong ni Isabel, ang bawat salita ay may diin. Ibinalik niya ang malitrato sa sobre. So, ito na ang ebidensya. Tumango si Elena.
Anong plano mo ngayon? Tanong ni Isabel. Ang boses ay seryoso, walang bahid ng pag-alinlangan. Hindi na ito tanong kung ayusin pa ba nila. Alam na nilang tapos na. Hindi ko alam, pag-amin ni Elena. Ang alam ko lang, ayoko na siyang makita. Pero kailangan kong umuwi, nandun si Sofia at kailangan kong magpanggap hanggat hindi pa ako handa. Hindi, mariing sabi ni Isabel. Hindi, yan ang tanong. Ang tanong ay, kailan tayo kikilos? Lena, ito na yon. Ito na ang bala mo. Ngayon, kailangan nating planuhin ang gera. Kinuha ni Isabel ang kanyang telpono. Nakuha mo ba ang digital copies nito mula kay Mr. Santos? Umilinga si Elena. Hindi ko nesip. Tatawagan ko siya. We need digital copies, backups. Ay e-email niya sa akin para hindi masubaybayan sa iyo. At pagkatapos, tiningnan siya ni Isabel ng diretso sa mata, tatawa tayo ng abogado. Hindi basta-bastang abogado, ang pinakamagaling. Isang abogadong kayang durugin si Marco sa korte. Parang nabuhayan ng dugo si Elena sa mga salita ni Isabel. Ang kanyang kaibigan ang nagiging uta niya sa panahong ang kanyang puso at isip ay wasak. May kilala ka? Oh, si Ate Lorna Ramirez. Tinatawag siyang the shark sa family court. She eats cheating husbands for breakfast. Mahal siya, Lena, pero sulit ang bawat sentimo. I will help you. Habang nausap sila, parang may nababago sa loob ni Elena. Ang babaeng umiyak kanina sa kotse ay unti-unting nawawala. Ang pumapalit ay isang babaeng may malamig na determinasyon. Ang sakit ay nagiging panggatong. Ang maluha ay nagiging asero. Tinawagan ni Isabel si Mr. Santos at nakuha ang digital copies. Pagkatapos, tinawagan niya si Ate Ramirez at ipinaliwanag ang sitwasyon ng walang binabanggit na pangalan. Nakakuha sila ng appointment kinabukasan ng umaga. Urgent. Okay, sabi ni Isabel, pakababa ng telepono bukas 10 AM sa opisina niya sa Makati, sasamahan kita. Ngayon, ang pinakamahirap na parte, kailangan mong umuwi. Kailangan mong harapin si Marco ngayong gabi. At kailangan mong magpanggap na walang nangyari. Kaya mo ba? Tumingin si Elena sa malayo. Kailangan kong kayanin para kay Sofia. Pag-uwi ni Elena sa bahay nila, parang pumasok siya sa ibang dimensyon. Ang bawat gamit, bawat sulok ay may dalang alaala na ngayon ay nababahiran ng lason. Ang sofa kung saan sila nanonood ng pelikula, ang mesa kung saan sila sabay-sabay kumakain, ang hagdan kung saan niya unang sinabi kay Marco na buntis siya. Lahat ng ito ay bahagi ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Nadatnan niyang naglalaro si Sofia sa sala. Agad siyang niyakap nito, "Mommy, you're home!" Ang yakap ng kanyang anak ang naisang bagay na totu sa mundong iyon. Niyakap niya ito, pabalik ng mahigpit, ipinikit ang mamata at sinubukang i-absorb ang inosenteng pakmamahal nito. Si Sofia ang kanyang anchor. Si Sofia ang kanyang dahilan. "Hi baby," sabi niya. Pinipilit pasiglahin ng boses. "How was school?" Dumating si Marco makalipas ang isang oras. Pumasok ito na may ngiti sa labi tulad ng dati. "Hi Hon," sabi nito at akmang hahalikan siya sa labi. Umiwas si Elena ng bahagya kaya sa pisngi siya nito na halikan. Naramdaman niya ang pagkasuklam na gumapang sa kanyang balat. "Hi," sagot niya malamig. Napansin yata ni Marco. "May problema ba?" "Wala. Pagod lang ako," mabilis niyang sagot. Ang excuse na palagi niyang ginagamit ngayon, ito na ang kanyang kalasak. Sa hapunan, nanatili siyang tahimik. Si Marco ang nagsasalita, nakukwento tungkol sa kanyang nakakapagod na araw sa opisina. Bawat salita ay kasinungalingan. Pinanood siya ni Elena, pinaaralan ang kanyang bawat galaw. Ang paraan ng pangiti niya, ang kislap sa kanyang mga mata habang nagsisinungaling. Paano niya ito nagagawa? Paano niya kayang mabuhay sa ganitong paraan? Ang tsondo sa BGC, makahawa kamay.
nagahalikan sa elevator. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Lena, are you listening? Tanong ni Marco. Sorry, ano ulit yon? Sabi ko, may business trip ako sa Cebu next weekend. 3 days, bulk client, isang weekend conference. Ngayon ay business trip na, ngumiti si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Okay, ingat ka. Ang ngiting iyon ay tila nagpakalma kay Marco. Akala nito ayos lang ang lahat. Akala nito nakuha na naman niya ang gusto niya. Hindi niya alam ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang asawa niya. Isa na itong kalaban na abang ng tamang pagkakataon para umatake. Nang gabing iyon sa kanilang kwarto, nagdahilan si Elena na masakit ang ulo para hindi siya tabihan ni Marco. Tumalikot siya ang higa, nakaharap sa bintana at hinintay na makatulog ito. Nang marinig niya ang malalim at regular na paghinga nito, dahan-dahan siyang bumangon. Sa dilim, binuksan niya ang kanyang laptop. Ne-login siya sa email ni Isabel. Nandun na, isang email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, asset. Sa loop nga naka-attach na litrato, ang ebidensya. Dinonload niya ang lahat sa isang encrypted USB na binili niya kanina. Pagkatapos, sinimulan niya ang isa pang misyon. Batid ang payo ng kanyang kaibigan. Binuksan niya ang online banking portal nila, ang kanilang joint account. Nagulat siya sa nakita niya. Sunod-sunod na malalaking withdrawal sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Mga halagang hindi niya matanda ang pinausapan nila, mga transaksyon sa mga high-end na restaurant na hindi niya napuntahan, nga bayarin sa isang credit card na hindi niya alam na mayroon sila. At ang pinakamatindi, isang malaking transfer sa isang account na hindi niya kilala na may nakalagay na down payment, C. C for Cassie, ang Chondo. Hindi lang pala ito lugar ng kanilang takpuan. Binili niya ito para sa kanya. Ginamit niya ang pera nila, ang pera ng pamilya nila para bilhan ng bahay ang kanyang kabit. Isang bagong alon ng galit ang bumalot kay Elena. Hindi na lang ito panloloko, pagnanakaw na ito, pagnanakaw sa kinabukasan ng anak niya. Kinabukasan, sa opisina ni Ati, Lorna Ramirez, inilata ni Elena ang lahat, ang nga litrato, ang nga bank statement na na-print niya kagabi. Ang kwentong kasan nila mula sa masayang simula hanggang sa mapait na kasalukuyan. Si Ati Ramirez ay nakinig ng walang imik, isang babaeng nasam ngalet 40S matalas ang tingin at may aura ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa kayabangan kundi sa karanasan. Tiningnan niya ang bawat piraso nga ebidensya. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Nang matapos magsalita si Elena, tumango ang abogado. Mrs. Velasco, simula niya, ang boses ay kalmado ang ngunit may bigat. This is a strong case, very strong. The pictures establish adultery, the bank statements establish economic abuse and dissipation of conjugal assets. We have him. Anong pwede natin gawin? Tanong ni Elena. We have several options, paliwanag ni Ati Ramirez. We can file for legal separation on the grounds of adultery. This will separate your properties and allow you to live apart, but you will remain legally married. Or we can file for annulment on the grounds of psychological incapacity. Based on his pattern of deceit and infidelity, we can argue that he was incapable of fulfilling his essential marital obligations from the very beginning. This will void your marriage completely. Given the circumstances, I recommend the latter. It's a cleaner break. Annulment ulit ni Elena, iyon ang gusto niya, ang mabura si Marco sa buhay niya. Good, sabi ng abogado. Here's what we'll do. First, we need to protect your assets. I will help you file an immediate petition for a temporary protection order and a freeze order on all your conjugal accounts. We need to stop him from withdrawing more money. Second, we will gather more documents, marriage certificate, birth certificate of your daughter, titles of properties, stock certificates, everything. Secure the originals. Keep them somewhere safe, outside your house.
maybe with Isabel. Third, and this is very important, you continue to act normal. Do not confront him. Do not let him know that you know we will prepare the petition. Once it's ready, we will serve it to him at a time and place of our choosing. Preferably at his office, in front of his colleagues. We want to catch him completely off guard. Ang bawat salita nga abogado ay nakbigay nga lakas kay Elena, may plano na, may direksyon na, hindi na siya basta-bastang biktima, isa na siyang manlalaro sa isang laban na sisiguraduhin niyang ipapanalo niya. Regarding custody, dagdag ni Ate Ramirez, dahil sa edad ni Sofia at sa ebidensya ng imoralidad ni Marco, malaki ang tsansa na sayo mapunta ang sole custody. We will fight for that. We will also fight for substantial child support and alimony. Umuwi si Elena mula sa opisina ng abogado na may dalang listahan ng gagagawin. Nang gabing iyon, habang nasa dinner meeting si Marco, sinimulan niyang isagawa ang plano. Ginalugad niya ang kanilang study. Sa ilalim nga lumang papeles sa isang filing cabinet, nakita niya ang isang folder. Sa loob, naroon ang lahat, ang titulo nga nilang bahay, ang marriage certificate nila, ang birth certificate ni Sofia, nga dokumento nga nilang ma-investment. Ang puso niya ay kumakabog habang kinukuha niya ang nga ito. Bawat kaluskos ng papel ay parang sigaw sa katahimikan. Isinilid niya ang lahat sa isang bag kasama ang USB na may kopyang malitrato. Kinuha niya rin ang pasaporte niya at ni Sofia. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulo si Marco, dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagdrive papunta sa isang 24-hour bank. Nabukas siya nga sarili niyang account gamit ang pera na naipon niya mula sa kanyang maliit na online business na hindi alam ni Marco. Pagkatapos, napunta siya sa bahay ni Isabel at iniwan ang bag ng mga dokumento. Nagsimula na, sabi niya kay Isabel bago umalis, "Good, stay strong Lena, malapit na itong matapos." Sa masumunod na araw, lalong naging perpekto ang pag-arte ni Elena. Naging mas malambing pa siya kay Marco. Ipinagluluto niya itong paborito nitong pagkain. Tinatanong niya kung kumusta ang araw nito. Naalo ba siyang masahe kapag mukho itong pagod? Naging kampante si Marco. Sa isip niya, ang kanyang asawa ay ang perpektong walang alam na martir. Hindi niya napansin ang lamig sa mga mata nito. Hindi niya naramdaman ang pag-iwas sa bawat haplos. Hindi niya alam na habang nakangiti ito sa kanya, binibilang na nito ang mga araw bago ang pagbagsak niya. Isang hapon, habang naayos ang lumang gamit sa bodega, nakita ni Elena ang isang kahon. Sa loop nga lumang litrato nila ni Marco. Mga litrato nung bago pa lang sila, nung puno pa ng pangarap at pag-ibig ang kanilang mga mata. Sa isang litrato, magayakap sila sa ilalim ng isang puno, parehong nakangiti. Naalala niya ang araw na iyon. Ang saya, ang pag-asa. Saglit, naramdaman niya ang kirot, ang panghihinayang, ang tanong na paano kung. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Ang lalaking nasa litrato ay matagal ng patay. Ang lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi ay isang estranghero. Kinuha niya ang kahon at itinapon sa basurahan. Hindi na niya kailangan ang mga multong nakaraan. Ang kailangan niya ay lakas para sa hinaharap. Dumating ang araw. Miyerkules, tumawag si Ate Ramirez. Handa na ang lahat, Mrs. Velasco. The petition has been filed. The court has issued the freeze order on your accounts. We will serve the summons to your husband today at 2 p.m. at his office. Okay, sabi ni Elena, ang boses ay steady. Are you ready? Humugot ng hininga si Elena. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang parehong babae 2 linggo na ang nakalipas. Mas payat may itim sa ilalim ng mata. Pero ang mamatang iyon ay hindi na puno na luha, puno na ito na apoy. I'm ready,
sabi niya. Nang hapong iyon, sinundo niya si Sofia sa eskwela ng mas maaga. Dinala niya ito sa paborito nilang ice cream parlor. Habang kumakain ng ice cream ang kanyang anak, pinanood niya ito. Ang tawa ni Sofia, ang saya sa mga mata nito. Ito ang kanyang mundo. Ito ang ipinaglalaban niya. Mommy, why are you smiling like that? Tanong ni Sofia. Because I love you very much, baby, and I will always protect you. Alas 3 ng hapon habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain ng ice cream, tumuno ang telepono ni Elena. Si Marco, sinagot niya ito. Hello? Lena, anong kabulastugan to? Sigaw nito mula sa kabilang linya. May naririnig siyang gulo sa background. May dumating na sheriff dito sa opisina. May daladalang papeles. Annulment. Freeze order? Ano to? Lena, are you out of your mind? Huminga na malalim si Elena. Ito na, hindi ako baliw, Marco. Nalaman ko na ang lahat. Anong nalaman? Wala kang alam. Gawa-gawa mo lang to. Sinisiraan mo ako. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Elena. Si Casey. Ang tsondo sa bigesi na binili mo gamit ang pera natin. Ang Eternity Diamond Necklace na dapat ay sa akin. Gusto mo pa bang ituloy ko? Katahimikan. Sa unang pagkakataon sa loob nga maraming buwan, narinig niya si Marco na walang masabi. Nahuli na siya. Paano mo nalaman? Hindi na yan mahalaga, Marco. Ang mahalaga, tapos na tayo. Huwag ka nang umuwi sa bahay. Nagpalit na ako ng susi. Ang magamit mo, ipapadala ko na lang sa opisina mo o baka gusto mong sa kondo na lang, gani kasi. Lena, please. Mag-usap tayo. I can explain. Wala ka nang kailangang i-explain, Marco. Ang litrato at bank statements na ang nakpaliwanag ng lahat, makikita na lang tayo sa korte. Huwag mo nang tatawagan ang teleponong ito. At huvak na huvak kang lalapit sa anak ko. Ibinaba niya ang telepono. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakahinga siya ng maluwag. Parang may isang dambuhalang bigat na naalis sa kanyang dibdib. Tapos na ang pagpapanggap, tapos na ang pagtitiis. Tumingin siya kay Sofia na masayang kumakain pa rin ng ice cream. Walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lang. Ngumiti si Elena, isang tunay na ngiti. Mahaba pa ang laban sa korte. Marami pang baksubok. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kaya niya. Nagsisimula pa lang ang bagong kabanatang kanilang buhay. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Pagdating nila sa bahay, naramdaman ni Elena ang kakaibang katahimikan. Ang bahay na dati ay parang kulungan ay ngayon. Sa isang iglap ay naging kanyang kuta. Ang bawat sulok na dati nagpapaalala sa kanyang kasinungalingan ni Marco ay tila nabigyan ng bagong kahulugan. Ito na ngayon ang kanyang santuwaryo. Ang kanlungan nila ni Sofia. Mami, let's play. Masayang sabi ni Sofia, bit-bit ang kanyang manika. Okay baby, palit lang si mommy ng damit ha. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang isipang abalang-abala. Pinatulog niya si Sofia sa kwarto nito at nang masiguro niyang mahimbing na ito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Isabel. Nagawa ko na, sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi sa halo-halong emosyon, kaluwagan at kaba. Lena, kumusta ka? Anong sabi niya? Sumigaw, nagwala, nagbanta. Ang karaniwang ginagawa ni Marco kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Anong plano mo ngayon? Pupunta ba siya diyan? Sigurado ako, sagot ni Elena habang sinisilip ang bintana sa sala, tinitingnan ang madilim na kalye. Kilala ko siya, hindi niya ito palalampasin. Susugot diyon dito para subukang takutin ako. Kailangan mo ba ang kasama? Pupunta ako diyan? Huwag na Bel, kaya ko to, kailangan kong kayanin para sa amin ni Sofia. Pero salamat, malaking bagay na alam kong nandiyan ka. Basta tumawag ka lang ha, anumang oras. Lock all the doors, Lena. Huwag na huwag mo siyang papapasukin. Oh, gagawin ko.
pagkababangang telepono. Isa-isang sinuri ni Elena ang lahat ng pinto at bintana. Tiniyak niyang lahat ay nakakandado. Nahanda siyang isang basong tubig at naupo sa sofa sa dilim. Naghihintay. Alam niyang darating ito. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang ang unang bukso. Samantala, sa isang mamahaling opisina sa gitna nga, Makati, hindi malaman ni Marco kung ano ang gagawin. Pagkatapos ang tawa ni Elena, sinubukan niya itong tawagan ulit ng 10 beses, ngunit hindi na ito sumasagot. Ang mga empleyado sa labas ng kanyang glass wallet office ay nagbubulungan, pasulyap-sulyap sa kanya. Ang pagdating ng sheriff kanina ay isang malaking iskandalo. Sa sobrang galit, ibinato niya ang kanyang telepono sa pader. Nakalat ang mga piraso nito sa sahig. Humihingal siya, ang kanyang mukha ay pulang-pula. Paanong nangyari ito? Ang kanyang tahimik, sunod-sunurang asawa, ang babaeng akala niya ay kaya niyang paikutin sa kanyang napalat habang buhay. Paano niya nalaman? Iisa lang ang pumasok sa isip niya. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan si Cassie. Hi, babe. I was just about to call you. I saw this beautiful... Nakausap mo ba si Elena? Putol ni Marco, ang boses ay magaspang at puno na akusasyon. Natigilan si Cassie. What? No. Why would I talk to her? Huwag ka nang maksinungaling. Cassie, may alam ka ba dito? Sinabi mo ba sa kanya? Kinasabwat ka ba niya? Marco, what are you talking about? You're scaring me. Anong nangyayari? Halata ang pagkalito sa boses ni Cassie. Huminga ng malalim si Marco, sinusubukang kumalma. Nag-file si Elena an annulment at freeze order sa lahat ng accounts ko. Lahat, pati yung joint accounts natin. What? Sigaw ni Cassie. Paano? Bakit? Akala ko ba wala siyang alam? Akala ko rin. Pero alam niya lahat kasi ang tsondo, ang kwintas, lahat may neglect. At kung hindi ikaw yun, sino? Bakit ako ang pinabibintangan mo? Bakit ko naman gagawin yun? Para ano? Para mawalan din ako. Marco, isipin mo nga. Baka may iba siyang kinausap. Baka may private investigator siyang kinuha. Natigilan si Marco. Private investigator. Possible. Ang lintik na babaeng yun, naisip na pala sa likod niya. Kailangan kong umuwi, kailangan ko siyang makausap. Marco, teka, huwag kang padalos-dalos. Baka lalo lang lumaki ang gulo. Yung freeze order, kasama ba dun yung credit cards? Hindi ko alam. Basta ang sabinggang ko, hindi ko magalaw ang pera ko, pupuntahan ko siya. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Cassie. Kinuha niya ang kanyang briefcase at mabilis na lumabas ng opisina, hindi pinapansin ang matingin ng kanyang matauhan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa bahay at harapin si Elena. Ipapakita niya sa babaeng iyon kung sino ang nakpapatakbong kanilang buhay, ang madesisyon, ang kinabukasan. Ang biyahe mula Makati hanggang sa kanilang bahay sa Quezon City ay ang pinakamabilis at pinakadelikadong pagmamaneho na ginawa ni Marco sa buong buhay niya. Bawat busina ng ibang sasakyan ay parang martilyo sa kanyang sentido. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang personal na pang-iinsulto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pakabo ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isip. Paano nagawa ni Elena ito? Ang babaeng kilala niya ay hindi kayang tumingin ng diretso sa kanyang nga mata kapag nagsisinungaling. Ang babaeng umiyak kapag napapanood ng madramang pelikula. Ang babaeng ang tanging ambisyon ay maging isang mabuting ina kay Sofia at isang perpektong asawa para sa kanya. Saan nanggaling ang tapang na ito? Ang talinong makplano nga nito, kalaking gulo ng hindi niya namamalayan. Para siyang sinaksak ng patalikod ng taong pinakakatiwalaan niyang hinding-hindi siya sasaktan. Ang pakiramdam ay hindi lang galit, may kasama itong hiya, kahihiyan na naisahan siya.
Siya, si Marco Sandoval, ang kinatatakutan sa boardroom, ang tinitinggala ng marami, ay pinaglaruan ng sarili niyang asawa sa ilalim mismo ng kanyang bubong nang marating niya ang kanilang subdivision. Hindi na niya pinabagal ang takbong sasakyan. Ang mahams ay nilagpasan niya na parang hindi umiiral. Pagliko niya sa kanilang kalye, nakita niya ang bahay. Tahimik, madilim, maliban sa isang maliit na ilaw sa sala. Parang eksena sa isang horror movie kung saan naghihintay ang halimaw sa loop. Pero sa isip niya, siya ang biktima dito. Siya ang niloko. Ipinreno niya ang kotse sa tapat ng gate. Ang ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hindi na niya ito ipinasok sa garahe. Mabilis siyang bumaba, ang susingang bahay ay nasa kanyang kamay. Ang bawat hakbang niya sa driveway ay mabigat, punong determinasyon na tapusin ang kabaliwang ito. Isang sigaw lang, isang pagbabanta at babalik sa dati si Elena. Babalik ito sa pagiging maamong tupa na kaya niyang kontrolin. Sigurado siya. Ngunit nang isaksak niya ang susi sa pinto, hindi ito umikot. Sinubukan niya ulit, ayaw. Doon niya napaktanto, nakpalit siya ng lock. Ang simpleng aksyon na iyon ay mas nakpagalit sa kanya kaysa sa freeze order. Ito ay isang deklarasyon. Hindi na ito ang kanyang bahay. Hindi na siya welcome. Elena, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kinakalampak niya ang pinto gamit ang kanyang kamao. Buksan mo to. Elena, mag-usap tayo. Walang sagot. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaw-ngawngang sarili niyang sigaw at ang tahol nga aso sa kapitbahay. Sa loob ng bahay, nakaupo si Elena sa sahig, nakasandal sa pinto. Bawat kalampag ay parang bumabaon sa kanyang likod. Niyakap niya ang kanyang tuhod. Pilit na pinipigilan ang pangingini ng kanyang buwang katawan. Narinig niya ang pagdating ng kotse. Narinig niya ang ngayabak. Alam niyang ito na yon. Elena, damit, open this door. Alam kong nandiyan ka. Napapikit siya ng mariin. Ito ang boses na minsan ay nagpapakilik sa kanya, ang boses na nanghaharana sa kanya, ang boses na nangako ng habang buhay. Ngayon, ang boses na iyon ay puno ng lason. Umalis ka, Marco, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig sa kabilang panik ng pinto. Ang kanyang boses ay kalmado, isang bagay na ikinagulat niya mismo. Anong sinabi mo? Sagot ni Marco, hindi makapaniwala. Huwag mo akong subukan, Elena. Bubuksan mo ang pinto o sisirain ko to. Isang panibagong bukso ang malalakas na kalampag. Napatalon si Elena, ngunit hindi siya umalis sa kanyang pwesto. Tila ang pinto sa kanyang likuran ang nagbibigay sa kanyang lakas. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya ulit, mas malakas ngayon. Nasa abogado ko na ang lahat, sila na ang kausapin mo. Narinig niya ang isang malutong na mura mula sa labas, sinundan ng tunog ng isang bagay na sinipa. Marahil ay ang paso nga halaman na nakadekorasyon sa tabi ng pinto. Abogado, anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa isang maliit na pagkakamali, sisirain mo ang pamilya natin? Paano si Sofia? Iniisip mo ba siya? Ito na ang alas niya. Si Sofia. Humigop ng hangin si Elena. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak ko laban sa akin, Marco. Ginagawa ko ito para sa kanya. Para hindi siya lumaki sa isang bahay na punong kasinungalingan at panloloko. Kasinungalingan? Elena, mahal kita. Nagkamali ako. Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko. Ang boses niya ay biglang nagbago. Naging malambing, punong pagsusuma mo. Ito ang tono na naging gumagana sa kanya nun. Ang tono na kayang magpatunaw ng kahit anong galit sa kanyang puso. Pero hindi na ngayon. Parang yelo ang puso niya. Tapos na ako sa pakikinig sa mga kasinungalingan mo, Marco.
Umalis ka na bago pa ako tumawag ang pulis. Ang solitang pulis ang napabalik sa dati nitong bagsik. Pulis, ikaw, tatawag kang pulis para sa akin na asawa mo, sa amangang anak mo. Tingnan natin kung sino ang papanigan nila. Baka ikaw pa ang dalhin nila sa mental hospital dahil sa pinagagawa mo. Sinipan niya muli ang pinto. Mas malakas ngayon. Hindi pa tayo tapos, Elena. Tandaan mo yan. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Narinig ni Elena ang kanyang ngayaba na papalayo, ang tuno ng paksara ng pinto ng kotse at ang mabilis na pagharurot nito palayo sa kanilang bahay. Nang tuluyan nang nawala ang ugong ng sasakyan, doon pa lang bumigay ang katawan ni Elena. Napasubsob siya sa kanyang mga tuhod at humagulgol. Isang iyak na pinigilan niya hindi lang sa gabing iyon, kundi sa loob ng maraming taon. Iyak ng takot, ng sakit, ng galit, at higit sa lahat ng kaluwagan. Nakaligtas siya sa unang bugso. Matapos ang ilang minuto, pinunasan niya ang kanyang ngaluha. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang binti at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Binuksan niya ang pintong kwarto ni Sofia. Sa liwanag na namumula sa hallway, nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulo, yakap ang paborito nitong teddy bear. Walang kamalay-malay sa digmaang nagsisimula pa lamang. Nilapitan niya ito at hinalikan sa no. I love you baby, bulong niya, kahit anong mangyari, proprotektahan ka ni mommy. Ang imahengam payapang mukha ni Sofia ang nagbigay sa kanyang panibagong lakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ulit si Isabel. Bel, sabi niya, basak pa rin ang boses. Lena, anong nangyari? Narinig ko sa background kanina. Nandiyan na ba siya? Nandito na siya. Kanina, kakalas lang. Okay ka lang, sinaktan ka ba niya? Hindi. Hindi ko siya pinapasok, nagwala siya sa labas, sumigaw, nagbanta, huminga ng malalim si Elena. Bel, natatakot ako. Normal lang yan, Lena, pero kinaya mo. You stood up to him. I'm so proud of you. Anong ang susunod na plano? Sinabi niya na pagsisisihan ko to. Alam kong hindi siya titigil. Kailangan kong abogado, isang magaling na abogado. I have someone in mind, mabilis na sagot ni Isabel. Ati, Cynthia Ramirez, babae, matapang, walang inaatrasan. Kinakain niya ang lalaking tulad ni Marco sa almusal. I'll text you her number. Tawagan mo bukas ng umaga. First thing. Salamat, Bel. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun. Basta para sa iyo at sa inaanak ko. Matulog ka na, Lena. Kailangan mong lakas para bukas. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Elena ang pagod na bumalo sa buong katawan niya. Ngunit sa ilalim ng pagod at takot, may isang bagong damdamin na umuusbong, pag-asa. Samantala, si Marco ay nagmamaneho ng walang patutunguhan. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig na takot. Tama si Elena, hindi na gagana ang malumang taktika niya. Kailangan niya nga bagong plano. Ngunit paano siya kikilos kung wala siyang ekses sa kanyang pera? Ang pera ang kanyang kapangyarihan. Ang pera ang kanyang sandata. At inagaw iyon sa kanya ni Elena. Isang lugar lang ang naisip niyang puntahan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Ang tsondo ni Casey. Pagdating niya doon, hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang duplicate key at pumasok na parang bagyo. Nadatnan niya si Cassie sa sala, nakasalgruba, may hawak na baso na wine, nanunod na TV. Ang itsura nito ay kalmadong-kalmado, isang malaking insulto sa hulong nararanasan niya. Marco, you scared me, sabi ni Cassie, nabahawak sa dibdib. Ngunit nang makita niya ang isura ni Marco, gusot ang damit, namumula ang mukha, nanlilisik ang mga mata na palitan ng kaba ang kanyang pagkagulat. What happened? Nakausap mo ba siya? Nakausap? Tumawa si Marco. Isang tawang walang saya. Hindi niya ako pinapasok sa sarili kong bahay, Casey. Nagpalit siyang lock.
at nagbanta siyang tatawang pulis. Oh my God, pulong ni Cassie ibinebe ang peso na wine. Lumapit si Marco, ang bawat hakbang ay mabigat at yung freeze order, toto, lahat, pati yung joint account natin, wala na, zero balance. Inilipat niya lahat sa isang account na siya lang ang may excess. Nanlaki ang mga mata ni Casey. Pati yung sa atin, paano niya nalaman yun? Akala ko ba sa pangalan ko yun? Joint account yun. Kasi pangalan nating dalawa at bilang asawa niya, may karapatan siya sa lahat ng conjugal property. Hindi ka ba nag-iisip? Sigaw ni Marco. Lahat ng pinahirapan ko, lahat ng binuo ko, mawawala dahil sa iyo. Dahil sa akin, tumayo si Cassie. Hindi na rin napigilan ang sarili. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang nakpabaya. Ikaw ang nag-iwan ng maresibo kung saan-saan. Ikaw ang hindi marunong magtago. For months, I've been telling you to be careful. At ikaw, anong ginawa mo? Gastos dito, gastos dun. Yung kwintas, yung ngabag, yung kotse, akala mo ba hindi yun mapapansin? Baka nga may naksumbong sa kanya at baka isa sa makaibigan mo yun. Huwag mong idamay ang mga kaibigan ko dito. Sila pa nga ang nagsasabi sa akin na iwanan na kita dahil hindi mo kayang panindigan ang mga pangako mo. Ang sabi mo, hihiwalayan mo siya. Ang sabi mo, magsasama tayo. Pero ano, taon na ang lumipas para pa rin akong kabit na tinatago mo. Ang masalitang iyon ay tumama kay Marco sa gitnang lahat ng problema. Ngayon pa siya sisingilin ni Kesisam nga pangakong hindi niya kailanman binala tuparin. Huwag ngayon, Kesi. Huwag ngayon, sabi niya, napahawa sa kanyang ulo. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagod. Kailangan kong mag-isip. Pumunta siya sa bar at nagsalin ng whiskey sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagukan. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito napawi ang lamig ng takot sa kanyang dibdib. Anong gagawin natin? Tanong ni Cassie, mas mahinahon na ngayon. Ang takot sa pakawala nganyang marangyang buhay ay mas matindi kaysa sa galit niya. Ako, patatama ni Marco, ako ang gagawang paraan. Kailangan ko abogado, yung pinakamagaling, yung pinakagago. Naupo siya sa mamahaling sofa ni Cassie at tumingin sa kawalan. Ang imahe ni Elena ang asawa niyang sunuran na matapang na nagsasabing umalis ka. Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Hindi lang pra at bahay ang nakatay dito, ito ay laban para sa kontrol at sa buong buhay ni Marco Sandoval, hindi pa siya kailanman natalo at hindi siya magsisimula ngayon. Kinabukasan, maagang nagising si Elena. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi bigat sa dibdib ang una niyang naramdaman. May kaba pero mayroon ding determinasyon. Ginising niya si Sofia, inihanda ang almusal nito at kumain sila ng sabay sa mesa. Ang simpleng gawain na iyon ay parang isang malaking tagumpay. Walang tensyon, walang namamadaling asawa na kailangang asikasuhin, walang mabigat na katahimikan na kailangang basagin, sila lang dalawa. Mommy, are we going to the park today? Tanong ni Sofia, may gatas pa sa gilid ng labi. Ngumiti si Elena at pinunasan ito. Not today, baby. Mommy has to meet someone very important, pero promise babawi si Mommy. Maybe we can bake cookies later? Yay! Chocolate chip, masayang sabing bata. Pagkatapos ihatid si Sofia sa kwarto nito para maglaro, kinuha ni Elena ang telepono at ang numerong tinext ni Isabel. Huminga siya ng malalim at nakdial. Law Office of Cynthia Ramirez. Good morning. Good morning. I would like to set an appointment with Ati Ramirez. My name is Elena Sandoval. Nakuha niya ang pinakamaagang schedule sa araw na iyon. Isang kliyente ang nag-cancel para bang ang tadhana ay kumikilos pabor sa kanya. Naghanda siya. Ipinasuot niya ang kanyang pinakapormal na damit, isang simpleng itim na blouse at slacks. Tumingin siya sa salamin.
Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may bakas pang ang paghiya sa mga mata, ngunit mayroon na ring kislap ng katatagan. Ang opisina ni Ate Ramirez ay nasa isang building sa Ortigas, malinis, moderno at profesional. Hindi ito nakakatakot, sa halip ay nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad. Si Ate Cynthia Ramirez mismo ay isang babaeng nasa late 40s. Matangkad, balingkinitan at may mga matang tila kayang basahin ang kaluluwang kausap. Ang kanyang bawat kilos ay punong kumpiyansa. Mrs. Sandoval, please, have a seat, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isabel called me. She gave me a brief overview, but I want to hear it all from you. From the very beginning. At nagsimula si Elena. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mataon ngang pagtitiis, ang mahinala, ang pahahanap ngang ebidensya, ang mabang statement, ang malitrato, ang maresibo nga lahas na hindi para sa kanya. Inilabas niya ang isang folder na punong nga dokumento na maingat niyang tinipon sa loop ngang ilang buwan. Habang nagsasalita si Elena, si Eti Ramirez ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay tumatango o naksusulat ng ilang tala. Hindi niya pinutol si Elena, hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinikimkim. Nang matapos si Elena, ang pakiramdam niya ay para siyang nabunutan ng isang malaking tinik. Tumingin si Ate Ramirez sa mga dokumento. You've done an excellent job, Elena. This is more than enough to file for annulment on the grounds of psychological incapacity. His infidelity is a clear manifestation of that. The assets, ito ang magiging madugong laban. Handa po ako, mabilis na sagot ni Elena. Good. Gumiti ang abogado sa unang pagkakataon because Marco Sandoval will not go down without a fight. Kilala ko ang pamilya nila at ang mga abogado nila, they will fight dirty. They will try to paint you as an unfit mother, a gold digger. Mentally unstable, susubukan nilang sirain ang reputasyon mo para wala kang makuha, lalo na ang kustodiya ni Sofia. Parang may kung anong malami na gumapang sa likod ni Elena. Kaya po ba nilang gawin yun? Susubukan nila. Ang tanong, handa ka bang labanan sila? Because I will be right here with you. But at the end of the day, you are the one on the battlefield. This will be the fight of your life. Elena, are you ready? Tumingin si Elena sa mga mata ni Ate Ramirez. Nakita niya roon hindi lang ang isang abogado, kundi isang kakampi. Isang kapwa babae na naiintindihan ang kanyang pinagdadaanan. Opo, attorney, handa na po ako. Matagal na. Sa kabilang bandang ng siyudad, sa isang magarbong penthouse sa Rockwell, nagising si Marco sa sakit ng ulo at sa tunog ng telepono ni Cassie na walang tigil sa paring. Answer your damn phone. Ungol niya, nakatakip ang unan sa mukha. It's my bank. Sagot ni Cassie, ang boses ay puno ng panik. They're calling about the credit card. It's maxed out. At yung second na binigay ko para sa renta ng kondo tumalbog, napabangon si Marco. What? Wala na tayong pera, Marco. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang bills ko. Paano yung kotse, yung tsondo? Tiningnan ni Marco si Cassie. Ang babaeng dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at kaligayahan ay ngayon isa na lamang malaking problema. Isang malaking magastos na problema. I'll handle it, sabi niya, bagamat wala siyang ideya kung paano. Tumayo siya, naligo, at naksuot ng isa sa mga damit na iniwan niya sa kondo ni Cassie. Kailangan niyang kumilos, tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Ate Ricardo De Leon, isang kilalang corporate lawyer na sanay sa mga agresibong take offers, hindi sa mga kasong pampamilya. Ricky, it's Marco. I have a big problem. Ikinuwento niya ang lahat sa maikling salita, ang annulment, ang freeze order. Damn, Marco, she blindsided you, sabi ni De Leon. Hindi ito ang larangan ko, but I know who to call. I'll set a meeting for you with Ate Leo Imperial. He's the best in this field. A real shark. I need the best. I want to crush her, Ricky. I want full custody of my daughter. I don't want her to get a single centavo. Understood. Imperial is your man.
But Marco, a piece of advice. Stop contacting her. Stop going to the house. Everything you do now can be used against you. Let the lawyers do the talking. Pagkababel nga telepono, naramdaman ni Marco ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Tama si Ricky, kailangan niyang hayaan ang mapating na lumaban para sa kanya. Ngunit bago yun, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Isang tawag na alam niyang magpapahirap sa buhay ni Elena. Kinuha niya ang telepono at dinial ang numero ng kanyang ina. Marco, anak, napatawag ka. Kumusta? May problema. Si Elena. Ilang oras lang ang nakalipas habang naglalaro sina Elena at Sofia sa sala, tumunok ang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang phone book. Nakalinlangan siyang sagutin, ngunit sinagot pa rin. Hello? Elena, Hija. It's Tita Lorna. Napahinto sa pahinga si Elena. Ang ina ni Marco, isang babaeng laging mabait sa kanya, ngunit alam niyang sa huli, ang katapatan nito ay nasa iisang tao lamang, ang kanyang anak. Tita, hello po. Tumawag sa akin si Marco. Umiyak, Hija, ano itong ginagawa mo sa pamilya natin? Ano itong demanda-demanda? Hindi ba ninyo kayang pag-usapan yan ng mayos? Ang boses ni Lorna ay punong inanakit na may halong pangaral. Tita, pasensya na po, pero mahabang kwento po ito at anong mahabang kwento? Ang alam ko lang, sinisira mo ang pamilya mo. Ang lalaki, nakakamali talaga yan, Elena. Parte yan ng buhay may asawa. Ang trabaho nga babay ay ang intindihin at patawarin para mapanatiling buo ang pamilya para sa mga anak. Napakagat labi si Elena. Ito ang mentalidad na kinakatakutan niya. Ang mentalidad na nagpabulag sa kanya sa loob ng maraming taon. Tita, hindi po simpleng pagkakamali ang ginawa ni Marco. Kahit na isipin mo si Sofia, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Lalaki siyang galing sa isang sirang pamilya. Gusto mo ba yun para sa apo ko? Elena, I'm asking you, for the love of your daughter, iatras mo na ang kaso. Umuwi ka na sa asawa mo. Mag-usap kayo. Ang bawat salita ni Lorna ay parang maliliit na karoyom na tumutusok sa kanyang puso. Pero hindi na siya ang dating Elena na madaling masaktan at sumuko. Hindi ko na po kayang gawin yun, tita, sabi niya, ang boses ay matatag. Desidido na po ako, patawad po. Narinig niya ang pakbuntong hininga sa kabilang linya. Isang buntong hiningang puno ng pagkadismaya. Pinili mo ito, Elena. Huwag mong sabihin na hindi ka namin binalaan. Kung anuman ang mangyari, tandaan mo na ikaw ang nagsimula nito. At ibinabangang matanda ang telepono. Napopo si Elena sa sofa, nanginginig. Ang laban ay hindi na lang sa pagitan nila ni Marco. Ngayon, kasama na ang buong pamilya nito. Siya laban sa mga Sandoval. Tumingin siya kay Sofia na masayang naayos ng buhok ng niyang manika, walang kamali-mali. Mommy, look, Barbie is so pretty. Lumapit si Elena at niyakap ang kanyang anak. Sa yakap na iyon, naramdaman niya ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Hindi lang ito para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kinabukasan ng batang hawak niya sa kanyang braso. Ang kinabukasan kung saan matututo itong manindigan para sa sarili at hindi kailanman papayak na tapak-tapakan ng kahit sino. Ang digmaan ay opisyal ng nagsimula. At si Elena Sandoval, sa wakas, ay handa ng pumasok sa larangan ng digmaan, armado ng katotohanan at pagmamahal para sa kanyang anak. Ang panulat ay nasa kamay pa rin niya at isusulat niya ang kabanatang ito ayon sa kanyang sariling nga tuntunin. Kinabukasan, ang unang sinak nga araw ay tila isang malamig na paalala ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ginising ni Elena si Sofia, inihanda ang almusal nito, at sinubukang maging normal ang lahat para sa bata. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala.
Ang banta sa boses ni Lorna ay umalingaw sa kanyang isipan. Ikaw ang nagsimula nito. Pagkahatid niya kay Sofia sa eskwelahan, agad niyang tinawagan si Ate Ramirez. Attorney, tumawa po sa akin ang nanay ni Marco kagabi. Ikinuwento niya ang buong pag-uusap, hindi inililihim ang pangingini ng kanyang boses. Sa kabilang linya, nanatiling kalmado si Ate Ramirez. That's textbook, Elena. Classic emotional blackmail. They will try to isolate you, make you feel guilty, and use your child against you. This is expected. Ang mahalaga ay kung paano ka tumugon, and from what you told me, you handled it perfectly. You were firm but respectful. That's good. Pero natatakot po ako, attorney. Paano kung gamitin nila si Sofia? Gagamitin nila siya. Diretsong sagot ng abogada. Walang paligoy-ligoy. They will paint you as an unstable mother, someone who is depriving their child of a complete family out of selfishness. We need to be 2 steps ahead. For now, document everything, every call, every text message, every unexpected visit. Write it down. Time, date, what was said. Huwag kang sasagot sa mga tawag nila mula ngayon. Let them talk to me. You need to protect your peace of mind. Ito ang unang salvo pa lang, Elena. We need to be ready for a long siege. Ang salitang siga ay nakbigay ng kilabot kay Elena, ngunit ang kalmadong boses ni Ate Ramirez ay naksilbing baluti, hindi siya nag-iisa. Samantala, sa isang high-rise building sa Makati na may tanawin ng buong siyudad, nakaupo si Marco sa isang malamig na leather na upuan kaharap ang lalaking sinasabi ni Ricky na isang pating. Si Ate Leo Imperial ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ito matanda at mukhang masungit. Bata pa ito, marahil nasa early 40s, nakasuot ng isang perpektong fit na Italian suit at may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mata. Ang mga mata niyang iyon ay matalas, mapanuri at walang emosyon. So, Mr. Sandoval, simula ni Imperial, ang boses ay makinis na parang seda. Your wife has declared war. Ang tanong ngayon, are you prepared to go nuclear? Inilahat ni Marco ang kanyang gusto, ang pakduro kay Elena, ang buong kustodya kay Sofia, ang pakprotekta sa kanyang yaman. Tumango-tango si Imperial na parang nakikinig sa isang business proposal. Kumuha siyang isang mamahaling pluma at nagsimulang magsulat sa isang legal pad. Custody will be the main battlefield. We need to establish that she is, for all intents and purposes, an unfit mother. May bisyo ba siya? Naglalasing? Nagsusugal? May ibang lalaki? Umiling si Marco. Wala. She's a perfect mother. Masyadong perpekto? Walang taong perpekto, Mr. Sandoval. Sabi ni Imperial na may bahagyang ngiti. Everyone has a weakness. We just need to find it and exploit it. Does she have a history of depression, anxiety, any psychological issues we can use? Nag-isip si Marco. She had a hard time after giving birth, postpartum I think, but she got over it. Good, that's a start. Sabi ni Imperial, isinusulat ito. We'll file for sole custody immediately. The petition will state her emotional instability, citing the postpartum depression as a historical precedent. We will also accuse her of parental alienation. Sasabihin nating inilalayon niya ang bata sa kanyang ama. At higit sa lahat, we will paint her as a gold digger, someone who married you for your money and now wants to take half of it after destroying your family. Pero hindi iyon totoo, biglang sabi ni Marco na kahit siya ay nagula sa sariling sinabi, tumingin sa Imperial sa kanya ang mga mata ng lalamig. Mr. Sandoval, truth is subjective in a courtroom. It's what you can make the judge believe. At sa ngayon, ang asawa mo ang may hawak na simpatya, the wronged wife. We need to flip the narrative. You are the victim here. Isang ama na gusto lang makasama ang kanyang anak na pinagkakaitan ng isang sakim at hindi stabilisadong asawa. From this day forward, you are the loving, concerned father. Magpapalala ka ini hana regalo para kay Sofia.
tatawag ka para kamustahin siya. At kapag hindi ka niya pinayagang makausap, that's evidence for us. Parental alienation. Everything you do must be calculated. Ibinaba ni Imperial ang kanyang pluma. This will be an expensive and ugly fight. Handa ka ba talaga rito? Gawin mo lahat ng kailangan. Matigas na sabi ni Marco. I don't care about the cost. I just want to win. Excellent, sabi ni Imperial. At sa unang pagkakataon, umabot ang ngiti sa kanyang mata. Isang ngiti ngang isang mandaragit na nakaamoy ngang dugo. We don't fight fair, Mr. Sandoval. We fight to win. Pakalis ni Marco sa opisina ni Imperial, nakaramdam siya ng matinding kapangyarihan. Ito ang mundong naiintindihan niya. Mga transaksyon, estratehiya, at panalo. Ngunit habang nagmamaneho siya pabalik sa tsondo ni Casey, isang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Ang imahe ni Elena, noong una silang makakilala, simple, masayahin, at puno nga pagmamahal para sa kanya ay sumagi sa kanyang isipan. Mabilis niya itong iwinaksi. Biktima rin siya rito. Biktima ng isang babaeng hindi marunong magpatawad. Sa kabilang banda, si Elena ay nahaharap sa mas praktikal na problema. Pagkatapos ng tawag kay Ati Ramirez, tiningnan niya ang kanyang wallet. Mayroon siyang ilang libong piso. Tiningnan niya ang kanyang personal na bank account online. Ang laman, kulang-kulang 20,000. Sapat para sa ilang linggo, marahil. Pero paano ang nabayarin? Ang upo sa apartment na tinitirhan nila na kailangan na sa susunod na linggo. Pumunta siya sa kanyang aparador at binuksan ang isang maliit na kahon. Nandun ang alahas niya, isang pares ng hikaw na may diamante na regalo ni Marco noong unang anibersaryo nila. Isang kwintas na bigay ng kanyang yumaong ina. Isang pulseras na binili niya mula sa kanyang unang sahod. Bawat isa ay may kwento, may alaala. Kinuha niya ang hikaw. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng kanyang nakaraan. Kinailangan niyang mamili ang sentimental na halaga laban sa kaligtasan nilang mag-ina. Hindi na siya nagdalawang isip. Inilagay niya ito sa isang maliit na supot kasama ang ilang iba pang piraso na alam niyang may halaga. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, kailangan niyang mabuhay. Sa isang maliit na pawn shop sa isang eskinita sa San Juan, naramdaman ni Elena ang tingin ng matao. Ang kanyang damit, kahit simple, ay halatang hindi bagay sa lugar na iyon. Nanginginig ang kamay niya habang inilalabas ang alahas sa counter. Sinuri ito nga apreser sa ilalim ng isang maliit na ilaw. Bigay ko po ng 50,000 dito, maam. Sabing lalaki, hindi man lang tumitingin sa kanya. 50, halos pabulong na sabi ni Elena. Alam niyang ang halaga na hikaw pa lang ay higit sa doble niyon. Sir, pwede po bang? Take it or leave it, ma'am. Dami customer. Tumingin si Elena sa kanyang paligid. Wala namang ibang customer. Ito ang realidad. Dito wala siyang kapangyarihan. Hindi siya si Mrs. Sandoval. Isa lang siyang babaeng desperado. Tumanggo siya. Sige po, kukunin ko na. Habang hawak niya ang pera, isang halong kahihiyan at kaluwagan ang naramdaman niya. Nakakahiya dahil ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na kinailangan niyang gawin ito. Maluwag dahil alam niyang mayroon na silang pambayad ng upa at pangkain para sa susunod na buwan. Sa pag-uwi niya, dumaan siya sa isang parke. Umupo siya sa isang bench at hinayaang tumulo ang maluhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa nawalang buhay, para sa nasirang tiwala, para sa bigat na responsibilidad na pasan niya ngayon. Ngunit habang tumutulo ang luha niya, naramdaman din niya ang isang bagong umuusbong na lakas. Ito ang presyo ng kalayaan at handa siyang bayaran ito. Kinagabihan, tulad ng sinabi ni Eti, Imperial, isang delivery ng napakalaking teddy bear at isang kahon ng pinakamamahaling sokolate ang dumating para kay Sofia. May kasamang card. To my princess, Daddy misses you so much. Love, Daddy. Tuwang-tuwa si Sofia.
Mommy, look, from Daddy, can I call him, please? Tumingin si Elena sa mga regalo. Isang Trojan horse, isang perpektong pine. Kung tatanggi siya, siya ang magiging kontrabida sa matang kanyang anak. Kung papaya siya, binibigyan niya si Markong daan para manipulahin sila. Huminga siya ng malalim, inaalala ang payo ni Ate Ramirez. Of course, baby. Pero let's call him tomorrow. Okay? It's getting late. Let's thank Daddy in the morning. Kumuha siyang litratong regalo, ng card, at ni masayang mukha ni Sofia. Idinukumento niya ito kasama ang oras at petsa. Pagkatapos ay nag-text siya kay Marco. Isang maikli at formal na mensahe na idinikta sa kanya ni Ate Ramirez para sa mga ganitong sitwasyon. Marco, thank you for the gifts for Sofia. She loves them. Any further communication, including calls to Sofia, must be coursed through our respective lawyers to avoid any misunderstanding. Thank you for your cooperation. Ilang segundo lang, nag-reply si Marco, what the hell, Elena? I just want to talk to my daughter. Are you that cruel? Hindi na siya nag-reply. Inilagay niya ang telepono sa silent mode. Ang digmaan ay may iba't ibang larangan at kailangan niyang matutunang piliin kung alin ang sasabakan. Sa kondo ni Cassie, ibinato ni Marco ang telepono sa sofa sa sobrang inis. What's wrong? Tanong ni Cassie na naglalagay ng face mask. It's Elena. She's blocking me from my own daughter. Ayon sa abogada niya daw dapat lahat. What kind of bullshit is that? Well, maybe you should listen to your lawyer too. Sabi ni Cassie na tila walang pakialam. Sabi niya, di ba, let the lawyers do the talking. Tiningnan ni Marco si Cassie. Ang kanyang pagiging kalmado ay lalong nakpainit ng ulo niya. Madali para sa iyo na sabihin yan. Hindi mo anak yun. At habang nagaway kami, wala akong excess sa pera ko. Which means, wala ka ring pera. Hindi mo ba naiintindihan yun? Natigilan si Cassie at tinanggal ang maskara. Don't you dare talk to me like that, Marco. I left my life for you. I'm stuck in this condo with maxed out credit cards while your wife is probably living it up with your money. The accounts are frozen, Cassie. Frozen. Hindi mo ba maintindihan? Sigaw ni Marco. Wala siyang pera. At ako rin. Technically, ay walang cash flow. Then do something. Sigaw pabalik ni Cassie. You're Marco Sandoval. You're supposed to be powerful. Anong nangyari? Ang tanong na iyon ay tumama kay Marco. Anong nangyari? Ang lalaking dati ay kayang kontrolin ang lahat ay ngayon. Hindi makontrol ang sariling asawa, ang sariling pera. At ang babaeng kaharap niya ngayon na sumisigaw. Ang perpektong buhay na binuo niya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Just, shut up. Kasi sabi niya napapagod na. Pumasok siya sa kwarto at isinara ng malakas ang pinto. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng tsondo na dati ay isang kanlungan mula sa buhay pamilya niya ay ngayon parang isang kulungan. Naisip niya si Sofia, naisip niya si Elena at sa unang pagkakataon, isang maliit na bahagi sa kanya ang nagtanong, tama ba ang ginawa ko? Kinailangan ni Elena ng kaalyado, isang taong hindi niya abogado. Isang taong makakakita sa kanya bilang si Elena, hindi bilang kliyente o bilang asawa ni Marco. Mayroon lang isang tao siyang matatawagan. Si Anna, ang best friend niya mula pa noong college. Si Anna ang tanging nakakaalam nga problema niya kay Marco bago pa man ang lahat ng ito. Nakita sila sa isang maliit na coffee shop. Malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Nang makita ni Anna si Elena, agad niya itong niyakap. My God, El, you look tired? Sabi ni Anna, puno enege pag-alala. I am aminado ni Elena. Sa harap ng kanyang kaibigan, bumasa ang kanyang pader. Ikinuwento niya ang lahat, ang peg file ng kaso, ang freeze order, ang tawag ni Lorna, ang pagbabenta ng kanyang alahas. That bastard, nanggigigil na sabi ni Anna. And his mother, ang kapal ng mukha. Ang trabaho ng babay ay ang intindihin at patawarin. Anong tao na ba ngayon? 1,950.
kinuha ni Anna ang kamay ni Elena. But you know what? I'm so proud of you. Finally, you're fighting back. I'm scared, Anna. What if I lose? What if they take Sofia away from me? They won't. Matatag na sabi ni Anna. You're a great mother. Everyone knows that. This is just their tactic to scare you into submission. Don't let them. Ibinukas ni Anna ang kanyang bag at naglabas ng isang sobre heel. Tiningnan nito ni Elena. Ano to? It's not much but it's what I have. Consider it a loan, no? Consider it a gift. Bayaran mo na lang ako kapag CEO ka na ng sarili mong kumpanya, sabi ni Anna, sinusubukang magpatawa. Huwa ka ng tumanggi. You need this para hindi mo na kailangang ibenta ang kwintas ng nanay mo. Na luha si Elena. Thank you, Anna. Thank you. Wala yun. We're sisters. Remember? Sabi ni Anna. And listen, kung kailangan yun ni Sofia ng matutuluyan, my condo is open. Anytime. Just say the word. Ang alok ni Anna ay higit pa sa pera o tirahan. Ito ay isang paalala na mayroon siyang support system. Nasa laban na ito, may mga taong nasa panik niya. Umuwi si Elena na medyo gumaan ang pakiramdam. Ang hukbo ni Marco ay maaring malaki at makapangyarihan. Ngunit ang kanyang maliit na pangkat ay tapat at totoo. Makalipas ang isang linggo, dumating ang opisyal na dokumento. Isang makapal na sobre mula sa korte. Nanginginig ang makamay ni Elena habang binubuksan ito. Sa loop, naroon ang petisyon para sa annulment at sole custody na isinampa ni Marco. Binasa niya ang bawat salita at bawat salita ay parang isang saksak. Ang naparatang, emotional instability, psychological incapacity as evidenced by her history of postpartum depression, profligate spending habits, draining the conjugal assets, parental alienation, maliciously preventing a loving father from seeing his child, inability to provide a stable and nurturing environment for the minor child. Ang bawat kasinungalingan ay masakit kaysa sa nauna. Siya na isinakripisyo ang kanyang karera para alagaan si Sofia. Siya na namuhay sa anino ni Marco sa loob ng maraming taon. Siya na ngayon ay nakbebenta nga lahas para lang may pambayad ng upa, ay inaakusahan ng pagiging maluho. Napasandal siya sa pader, hindi makahinga. Ito ang plano ni Imperial, ang pagwasa sa kanyang pagkatao sa papel. Kung mababasa ito ngang isang taong hindi siya kilala, iisipin nilang isa siyang halimaw. Tinawagan niya si Ate Ramirez. Ang boses ay basag. Nakuha ko na ang petisyon. Okay, Elena, calm down, sabi ng abogada. I expected this. It's standard shark tactic. Throw everything at the wall and see what sticks. Don't worry, we will answer every single allegation with facts and evidence. This is not the truth. This is their version of it. Now, we write our own. Sa mga sumunod na araw, naging abala sila sa pagbuo ng kanilang sagot. Hinalungkat ni Elena ang lumang bank statement, mga resibo, mga email. Bawat paratang ni Marco, sinasagot nila ng katotohanan. Sa paratang na profligate spending, ipinakita nila ang statement ng credit card na puno ng charge mula sa mamahaling hotel, alahas at designer bags, lahat para kay Casey, na siningil sa joint account nila. Sa paratang na emotional instability, kumuha sila ang sinumpang salaysay mula sa kanyang OB-GYN at isang psychiatrist na sasabing ang kanyang postpartum depression ay isang normal na kondisyon na matagal na niyang nalampasan at hindi kailanman nakaapekto sa kanyang kakayahang maging ina. Sa paratang na parental alienation, inilabas nila ang text message ni Marco na puno na paninisi at ang kanyang formal na tugon na idaan ang lahat sa abogado, isang habang na ginawa para protektahan ang bata sa gulo. Habang ginagawa nila ito, naramdaman ni Elena na ang bawat piraso na ebidensya ay hindi lang panangga kundi isang sandata. Ang makasinungalingan ni Marco na binala na maging lason ay nagiging gamot na napapalakas sa kanyang kaso. Isang hapon, habang nag-ayos sila ng mga dokumento sa opisina ni Ate Ramirez,
may binanggit ang abogada. Elena, your private investigator found something. Inilapag ni Ati Ramirez ang isang folder sa mesa. It's about kasi the mistress. Binusan ito ni Elena. Sa loob ay mga litrato ni Casey kasama ang isa pang lalaki, isang mas matandang lalaki halatang mayaman. May mga dokumento rin, mga flight manifest, hotel bookings. Tila bago pa man magkahiwalay sina Elena at Marco. Si Casey ay mayroon ng ibang sponsor. Mukhang ang ating ahas ay may isa pang hardin na pinupuntahan. Sabi ni Ati Ramirez, she's not loyal to Marco, she's loyal to money. This is our leverage. A desperate woman is a talkative woman. And right now, with Marcos' assets frozen, I'm sure Miss Cassie is getting very, very desperate. Tumingin si Elena sa litrato ni Cassie. Dati, galit at inggit ang nararamdaman niya para sa babaeng ito. Ngayon, awa na lang. Pareho silang naging biktima ng kasakiman ni Marco sa magkaibang paraan. Ngunit hindi. Ito ang oras para sa awa. Ito ang oras para sa estratehiya. Anong plano natin? Attorney, tanong ni Elena. Ang boses ay matatag na. Umiti si Ati Ramirez. The shark thinks he's the only predator in the water. It's time to show him that even the calmest seas can hide a creature with a much bigger bite.